Sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa inyong lahat. Palagi po kami nakikinig sa lihim ng liham dito sa opisina namin sa San Juan. Kaya naman naisip ko, mag-share din ako ng problema ko sa programa mo. DJ Lindsay, sana naman magkaroon ka ng time para basahin itong problema ko. By the way, please call me Penny. 27 years old na po ako, habang ang boyfriend ko naman po ay 35 years old na po. Mahal na mahal po namin ang isa't isa. At masasabi kong everyday, mas nagfa-fall in love pa kami with each other. Sobrang bait sa pamilya. Seryoso, may effort, at may paninindigan ang boyfriend ko. 7 months na po kami ngayon, at masasabi ko namang maganda ang takbo ng aming pagsasama. Hindi mawawala ang away sa relationship. Kaya nga, nung buwan ng Abril at saka nung May, madalas nag-aaway kami through chat. Yung una dahil nagsiselos at may hinala siya sa akin. Hindi ko alam kung saan ang galing, pero yung last na lalaking nakausap ko online, bigla niyang pinagselosan. So nag-offline si boyfriend for 7 days without reaching out to me. Walang kahit ano. Pero sanay naman ako eh. Ganito naman siya kapag nagtatampo or nagagalit. Kasi hindi rin naman siya mahilig sa social media. So sanay na ako. So far, 7 days yung pinakamahaba na hindi niya pag-contact sa akin. Pagkatapos ng 7 days, balik sa dati. Nag-chat ulit kami. Ang sabi niya sa akin, DJ Lindsay, nagpalipas lang siya ng galit. Tapos, okay na ulit. Parang walang nangyari. Ang saya-saya. Then ito na po yung next naming away. Sobrang sweet namin nun eh. Magkausap kami. Tapos bigla ko na lang naisip na parang nagsiselos ako. Tinanong ko about sa ex niya. Yung past relationship niya. Tinanong ko yung boyfriend ko kung naging masaya ba siya dun sa ex niya. Yung mga intimate moments nila. Nasarapan ba siya? In general, naging masaya ba siya doon sa ex niya? Hindi ko alam kung bakit eh. Pero parang bigla akong na-curious, tapos bigla akong nagselos. Although, nung time na yon, DJ Lindsay, natatakot ako sa sagot niya. Meron po kasi siyang ex. 5 years na yon. Tapos ang kwento-kwento is, nasaktan talaga siya kasi iniwan siya nung babae at nagpakasal sa iba yung girl. Aminado naman po ako na sobrang tagal na nun. Kaya ayun, as expected, nagalit siya ng sobra sa akin. Kasi sabi niya sa akin, pag kinasal daw kami, hindi rin daw magiging maganda yung pagsasama namin. Kasi lagi daw naming sinisilip yung past ng isa't isa.
Alam mo, DJ Lindsay, bawat away namin, palaging tungkol sa mga ex namin. Tungkol sa past. Yung nangyari noon. Tapos lagi kaming nakikipag-break sa isa't isa every time na mag-aaway kami through ex. Or about sa ex namin. Pero this time, yung away namin, feeling ko nagalit talaga siya dahil doon. Ngayon, nag-offline naman siya for 6 days. At hindi pa siya nagre-reply sa mga chats ko since then. DJ Lindsay, ano po bang gagawin ko? Alam ko naman na mahal niya ako eh. Alam ko rin naman na totoo yung pinapakita niya sa akin. Ganon din naman ako. And I want to win him back. Pero paano? Gusto ko sana mag-work pa rin tong relationship namin. Gusto ko sana makasama na siya hanggang sa dulo. Oo, DJ Lindsay. Siya na yung lalaking nakikita kong pakakasalan ko. Nagsorry ako sa kanya ng bongga, pero galit pa kasi siya nun eh. Pero ngayon hindi ko alam kung anong reason bakit hindi pa siya nagre-reply. Ayaw na ba niya? Bakit ang tagal naman yata ng galit niya? Kailangan niya ba ng space? Ano ba? Nakakabaliw po eh. Sobrang frustrated na ako ngayon. Feeling ko nga mabubuwang na ako eh. Sana po irespeto niyo po itong problema ko. Kailangan ko po talaga ng sincere na advice, DJ Lindsay. Muli, ako po si Penny. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa Kapulungan, check your time. Siyempre naman, 12 minutes, 12 cambots. Makaraan pa ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:12 on the clock. Ikaw pa rin po nakikinig sa istasyong same, pero iba! Mangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Mangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Good morning sa lahat po ng mga nakikinig sa radyo po nila. Sa lahat po ng mga nandyan po on Facebook as well. Sa lahat po ng mga nakatutok po sa atin online. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wow! Parang sirang CD, no? May ganun pala. Pag mababa pala yung tono mo, parang sirang CD. CD? Parang sirang player. CD, naabutan nyo pa yung CD. Wow. Eh, yung cassette, naabutan nyo pa. Eh, yung VHS, naabutan nyo pa. Grabe naman. Eh, yung rolyo ng pelikula, ng films, naabutan nyo pa. Wow. Uy, grabe na yun, Lindsay. Na-recall ko lang. Mahal ko, syempre naman, ito pa rin po ang lihim ng liham. Ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Uy, mahal ko,
syempre naman, thank you very much to Penny and sa mga office mates niya na nandyan po sa San Juan. Magandang umaga po sa inyong lahat. No problem with your story. Okay, walang problema yan. Babasahin natin yan on air. And kung ikaw, meron ka rin nararamdaman at gustong i-share na story dito po sa ating programa, by all means, halika na i-share mo yan sa amin dito sa Lihim ng Liham. Hanapin mo lang ako sa Facebook, facebook.com/Lindsay1067 as in LINDSAY1067. Wow! Tapos, i-like mo na rin yung page namin on Facebook, our mother page, Energy FM 1067. Hanapin nyo rin kami sa TikTok, Energy FM 1067. Oo, ano nga bang gagawin ni Penny at kailangan niya raw po ng sincere na advice? Please, kailangan daw po niya ng words and let's go. Tulungan po natin itong panggapo natin. Si Penny kasi, may ugali silang dalawa ng jowa niya na ang hilig magbalik sa past, 'di ba? Nag-aaway sila tapos kapag hindi sila nagkaayos, hindi pa man din ayos yung hindi pa man din settled yung problema nila initially, biglang gagatungan ng something from the past. My goodness, oo. Wow! Mas lalong lumalala daw yung kanilang problema. Tapos one time nga daw nag-away sila kasi out of nothing, out of nowhere, bigla niya na lang daw binring up, mahal ko, pangga ko, baby go, yung tungkol sa past niya. Yung tipong, ang saya-saya nyo, as in talaga nag-lambutsingan kayong dalawa, kumbaga, nag-I love youhan kayo. Tapos all of a sudden, biglang, masaya ka ba dun sa naging ex mo? Naging masaya kayong dalawa? Nasarapan ka sa kanya? Wow! Masaya kayo habang ginagawa nyo yon? Alam mo yun? Yung tipong wala sa hugot, wala sa hulog din. Bigla na lang niyang inopen up yung about sa past. So, parang na-bad trip yung kanyang jowa. As ang sabi, alam mo, pag naging mag-asawa tayo, hindi rin tayo magiging tahimik kasi lagi mong binabalik yung past. Which is totoo naman. So, ngayon, talagang puspusan po yung pag-message nitong si Penny sa kanya pero hindi daw siya nare-replyan ng kanyang jowa early. Wow! Oo, yun nga lang, talagang nasabi ni Penny sa sarili niya na I've found the right one. Hindi nga lang siya nire-replyan ng the right one dahil binuwisit niya. Ano daw ba ang dapat niyang gawin? Tulungan po natin siya. Puntahan mo ako sa live ko dito sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Tapos hit live. Quick live tuloy. Oo, click live. Quick live. Ano nga ba ang sasabihin natin dito kay Penny? Sabi dito ni Jess, hiwalayan mo na yan. Hindi ka mahal niyan. Kung totoong mahal ka ng lalaki, di niya kayang tiisin. At kahit ilang oras lang kayo magkaaway, hindi kanya titiisin. Saka ikaw dapat ang win-win back, hindi ikaw yung nanunuyo, immature yung boyfriend mo. Ikaw naman, bulag-bulagan ka. Huwag mo lokohin yung sarili mo. You're just trying to convince yourself na mahal ka niya. Puro reality check, ikaw lang ang nagmamahal dyan. Run ka na ate, protect yourself, hindi mo deserve yung ganyang lalaki. Sabi naman ni Lance, 6 days pa lang naman. Ma'am, may 1 day ka pa kasi 7 days yung dati. Ay, grabe. Sabi naman ni Allen, one definition of love sa Bible ay not easily anger, 'di ba? Matitiis ka ba niyan kung di ka kakausapin? Love ka niya, 'di ba? Think wisely, our heart is deceitful. Maybe dahil gustong-gusto mo siya kaya nagbubulag-bulagan ka sa katotohanan. Ganon! Grabe naman. Sabi naman po dito ni Eliza Faith, 37 na kamo o 38 na kamo o nasa 30s. Ano ba talaga, Eliza Faith? Pero parang teens pa rin kung mag-handle ng relationship si kuya. Ganyan din yung kinasal, ganyan din yan kapag kinasal kayo. Napaka-immature. Mukhang parang gusto niya pang dumede sa nanay niya. Meron bang love na parang ginagawa kang tanga? Hoy, grabe naman kayo dyan. Tinamay niyo pa yung nanay. Good morning po sa mga nagpapa-breastfeed na nanay sa mga oras na ito. Wow! Mabuhay po ang ating watawat, ang ating mga pinaglalaban sa buhay. Eto ha, basa po tayo dito. Sabi ni John, pa-shoutout naman po ako, idol. Anong ambag mo dyan, John? Hello. Sabi naman ni Vance, nagpaka-immature ng relationship nyo. 'Di ba? Ang toxic. Maghiwalay muna kayo. Favorite subject niyo yata yung history. Ayusin niyo muna yung mga sarili niyo bago magmahal ng ibang tao. 'Di ba totoo naman? Oh, sabi pa dito ni Odebeka, mahilig kasi kayo sa history magjowa, dapat math na lang, make love and multiply. Ang taray naman. Sabi ni Snowflakes, past is past ate, wag nang ungkatin ang nakaraan kasi di naman kayo part ng each other's past. Sabi nga, what you don't know won't hurt you. Wow! Sabi naman po ni
ni Arch. Unang-una, ang pagpapalipas ng emosyon tuwing nag-aaway is okay as long as you guys process it afterwards para maiwasan na mag-build up yung resentment later on. Pangalawa, kung alam nyo ang mga exes nyo ang nagiging trigger ng mga away ninyo, then maybe you should both avoid talking about your exes. Happy 4th of July weekend from sunny Southern California. Hello po! Kamusta kayo dyan? My friend Arch, kamusta ka dyan? Mag-ingat kayo dyan. Wow! Alam mo, totoo yung sinabi ni Arch. And of course, totoo yung sinabi ng mga pangga natin na nag-comment si Snowflakes and si Vance. Diba? Bakit kasi kailangan pang kalkalin ang history ng isa't isa? I don't get it. Alam mo yun yung pinaka-hate na topic namin ni Romel kapag kinakalkal yung history. As in talaga naiiyak ako kapag kinakalkal yung hinaiyak talaga. Hindi kasi parang hindi siya tama at hindi siya respectful of you kapag ginamit yung past mo against you. Doon ako, kasi unang-una sa lahat, pangalawa at pangatlo sa lahat, no? Hindi kasi dapat talaga yan binibring up. Dahil una, hindi nga kayo part ng isa't isa. Hindi pa kayo magkakilala, nangyari na yung mga nangyari. Wow! So wala siyang laban doon, wala ka ring laban doon, 'di ba? So bakit kailangan ninyong i-bring up yung past ng isa't isa against each other? I just don't get it. Sabi dito ni Oliver, watching in CDO City. Hello po. Sabi ni Marifay, damay naman kami sa problema nyo. 'Di ba? Pagkaisip bata ninyo. Haha, hello, gandang Lindsay. Hello. Pero alam mo, siguro kung gusto mo talaga ma-win back itong jowaers mo, naniniwala ako na you have to double time your efforts. Kasi sabi mo, gusto mo na siyang makasama hanggang sa pagtanda. Gusto mo na siya makasama hanggang sa dulo. Hindi mo mapapatunayan yan kung puro kayo chat lang. Diba? Nakikipagbati ka sa kanya, making peace out of what? Out of and through chats lang? Uy, parang hindi naman yata tama yung ganong effort lang yung ibubuhos mo. Kasi aminado naman tayo, friendship, na wala ka sa hulog nung time na yon, ang saya-saya ninyo, sabi mo, tapos bigla mong inopen up yung, masaya ka ba nung kayo pa nung ex mo? Kahit sino naman yata, mababadtrip kapag ganun yung tanong mo. Wow! Yung you guys are having your time of your life, tapos ang sweet-sweet ninyo sa isa't isa. Tapos out of nowhere, bigla mong binring up, masaya ka ba sa ex mo? Nasarapan ka ba sa ex mo? Ako din, mayayamot ako dyan eh. Baka nag-walk out ako. Diba? Hindi tama. Oo, parang nakakabastos ng present. So, hindi siya makakatulong sa inyong dalawa. Ba't mo pinibring up, diba, ng paulit-ulit? Kayong dalawa. So, ang gawin mo, sabi ko nga kanina, mag-double time ka. Kung kailangan puntahan mo siya sa inyo, puntahan. Sa kanila pala, di puntahan mo, 'di ba? Tapos iparamdam mo sa kanila sa kanya na talaga nagsisisi ka, na hindi mo sinasadya. At syempre, kapag nagsorry ka sa kanya, kasama doon yung promise na it won't happen again. Wow! Yun yung pinaka-importanting part ng pagsusorry, 'di ba? Once you have to be sincere about it. Number 2 is paano ka babawi. Number 3, magpa-promise akong hindi na mauulit yung mga nagawa ko sa'yo before. Ba't pahina ng pahina yung boses mo? Kasi diba, yun naman talaga yung katotohanan ng life. Kapag nag-sorry ka, dapat i-promise mo doon sa partner mo na hindi na siya mauulit. Kasi kapag nag-sorry ka, tapos inulit mo lang ng inulit, nang mamanipulate ka lang. Tsaka para kayong timang dalawa nun, nag-sorry kayo sa isa't isa, tapos uulitin nyo lang din. Ano kayo? Para kayo nagpipingpong, diba? Paulit-ulit lang. Yung bola talagang babalik-balik lang. Ano, naglolokohan ba kayo? If you really mean well and if you're really serious with each other, aayusin ninyo yung direksyon ng buhay ninyo together. 'Di ba? Laging paakyat, 'di ba? Laging pataas yung goals ninyo for each other. Hindi yung 'di ba, napapatid yung relationship ninyo, nagpo-pause yung relationship ninyo dahil lang sa mga maliliit na bagay. More so tungkol sa mga bagay na hindi pa naman kayo part of each other's lives, which is yung past. Parang mali. Wow! Ang past, kaya nga siya past eh. Kailangan kalimutan na siya. Dapat hindi na siya binibring up sa mga relationship. Lalo na kung hindi naman makakatulong. 'Di ba? At saka, ano ka ba? Kung di mo parang, anong tawag dito? Medyo hindi ka ba komportable kapag yung ex yung napapag-usapan? Nai-insecure ka ba doon sa ex ng jowa mo? Wow! Bakit ka mai-insecure? Ikaw na yung present, 'di ba? May rason kung bakit hindi sila nag-end up together.
may rason din kung bakit kayong magkasama ngayon. No? Kaya kung ako sa'yo, pahalagahan mo kung ano yung meron ngayon at tigilan mo yung pagtingin ng tingin sa past na yan ng jowa mo, ng ex mo. Huwag kang insecure. Kung ano mang ganda yung meron yung ex na yun, wala na kayong magagawa doon. 'Di ba? Kahit pa mag-away kayo ng paulit-ulit, ex na yan, wala na kayong magagawa. So, walang use, 'di ba? Sabi dito ni Arch, ano to? Patugtugin na ang The Past, rendition ni Jed Madela. Ha. Wait ka lang, French. Oo. At saka sabi ni Ayesha, immature, toxic yung nega. Nasa inyo na, cool off na lang muna kayo. Baka nga ganyan yun na yung nangyayari kasi nga hindi nagpaparamdam yung boyfriend. To, parang gusto makipag-cool off. O baka nga cool off na kayo, di ba? Sabi ni Bena, nalagpasan yung comment ko, DJ Lindsay. Haha, pa-shoutout naman po kami dito sa Brunei Wisa Company. Yan yaan mo na lang muna siya, sender. Huwag mo na kasi iungkat yung past, di ba? Past is past. Oo, tama na. Hindi tayo nag-uungkat ng past. Oo. Hindi makakatulong. Hindi healthy. At saka yung mga insecurities natin, dapat iwanan natin yan sa pintuan ng kung anumang bahay. Oo. Hindi kasi nakakatulong, 'di ba, yung insecurities na 'yan. There's a reason why ikaw yung pinili niya, ikaw yung jowa niya ngayon, ikaw yung kasama niya ngayon sa saya, 'di ba? At kasama niya sa lahat ng mga bagay-bagay in the present. So, bakit mo titingnan pa yung insecurities mo or bakit mo i-entertain yung insecurities mo with the ex-girlfriend? Wow! 'Di ba? Lamang ka na nga kasi ex siya. 'Di ba? Tapos ikaw ang present. So, pahalagahan mo 'yon. Bigyan mo ng importansya 'yon. Okay? At gawin mo ang lahat, as in pumunta ka sa kanila, kontakin mo kung sino man yung pwedeng kontakin para lang malaman mo yung whereabouts nitong jowa mo. Diba? Gawin mo ang lahat para makipag-ayos sa kanya. Hindi yung puro ka lang chat. Naghihintay ka ng sagot through chat. Gusto mo magkabati kayo through chat. Konting effort, dai. Hindi lang lalaki ang dapat nag-e-effort para sa mga babae. Diba? Pag alam nyo, girls, pag alam natin na tayo yung may kasalanan, hindi naman kabawasan sa ganda natin kung tayo yung, alam mo yon, mag-e-effort, pupunta, di ba, tatawid ng bundok para lang sa lalaki na yan. Para sa akin lang to, ha? Di ba? Lalo na kung alam natin na tayo yung nagkamali, tayo yung nag-step doon sa board ng pagkakamali, di ba? So, ayusin mo, tayo yung mag-effort. Di naman makakabawas sa cuteness natin yan. Di ba? Sabi ni Joel, ano din? Ay, no. Mahal ko! 9:26 na po na nagmamagandang umaga. I hope your heart heals. Okay, Penny? And kung mahal ka niyan, babalik yan sa'yo. Kung mahal ka niyan, aayusin ninyong dalawa yung relasyon ninyo. Okay? Aww. At giving you something from Casey Tandingan. This one is called Till My Heart Aches End. Hello kay Jenny Lynn! And sa lahat po ng mga nakikinig sa atin online, thank you very much. Please like our page, Energy FM 1067 and Lindsay 1067, LINDSAY 1067. I recall when you said